meron po tayong isang usapin dito na nagpaliyab sa social media platforms, lalo na sa X o dating Twitter. Sabi po sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid ay Solana enthusiast predicts XRP will rally 30,000%. Yan, ang laki po niyan. 30,000% in a day based on this principle. Yan. Ito po ay meron po itong sabi dito ay meron pong isang kilalang Solana enthusiast dito na kadalasang katunggali ng ating community o ang XRP community. At siya po ay naglabas ng isang prediction na talagang nakakalaglag pa nga. Yan, siya po ay walang iba kundi si XRP Avengers. Yan. Yan po yung nakikita natin na actual na post dito. At ayon sa kanya, ang ating paboritong asset ay hindi lamang basta aakyat. Ito daw ay dadaan sa isang parabolic event na magriresulta sa 30,000% na rally sa loob lamang ng isang araw. Maaring isipin ng iba na ito ay isang vague bullish call o gawa-gawa lang para sa hype. Pero ang nakakaintriga po rito ay hindi ito base sa emosyon. Ito ay base sa isang matandang prinsipyo ng technical analysis. Isang particular na use case sa global economy at isang historical precedent na nangyari na noon. Ang target, yan po ay lalampas sa $100 hanggang $420 bawat isa. At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng balitang ito mula po sa tinatawag na Yamada Principle hanggang sa posibilidad ni XRP bilang substitute sa foreign currency. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay check po natin ulit ang ating chart dito at nakikita po natin na si XRP ay kasalukuyan pa rin pong nakakaranas ng pagbagsak o bumubuo ngayon ng isang bearish candlestick at siya po ay nasa mga 1.41. At ayan, simulan po natin ang ating usapan sa the bigger the base, the higher in space. Ayan. Ang sentro ng argumentong ito ay nagmumula sa isang video na ibinahagi ni XRP Avenger. Tampok po ang isang analyst na bumabanggit sa prinsipyo ni Lois Yamada, isang respetadong pangalan sa mundo ng technical analysis. Ang linyang paulit-ulit na binanggit ay ito, the bigger the base, the higher in space. Para sa mga hindi po pamilyar, ang base ay ang panahon kung kailan ang presyo ay nagko-consolidate o gumagalaw lang ng sideways sa loob ng isang tight range. Yan po yung actual na post dito ni XRP Avenger. Sa aking opinion ay napaka-interesting ng linyang ito. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng XRP mula taong 2018 hanggang sa kasalukuyan nating kinalalaglian ngayon, ngayong taong 2026, makikita po natin ang isa sa pinaka mahabang accumulation basis sa buong kasaysayan ng crypto. Halos 7 taon tayong nakakulong sa isang malawak ngunit matatag na pundasyon. Ayon po sa prinsipyo ni Yamada, ang haba ng consolidation ay direktang proportional, yan, or proportional sa lakas ng breakout. Kung ang isang asset ay nag-ipon ng lakas sa loob ng 7 taon, ang resulta ay hindi lang basta 10% o 20% na pag-angat. Ang spring ay masyadong iniipit at kapag ito ay bumitaw, ang trajectory po nito ay talagang patungong space o kalawakan. Naniniwala ako
na ang base na ito ay nagsisilbing cleansing phase. Dito nawala ang mga speculators at naiwan ang mga tunay na naniniwala sa teknolohiya. Sa madaling salita, ang structural base na tinutukoy ni XRP Avenger ay handa na. Hindi natin kailangan ng unti-unting pag-akyat. Ang kailangan lang ay isang mitsa para magkaroon ng vertical move. Ang 7 taon na paghihintay ay hindi nasayang kung ang kapalit nito ay ang higher in space na tinutukoy ni Yamada. Yan, dito naman po tayo sa XRP bilang substitute sa foreign currency. Hindi lang ito basta charts. Yan, hindi lamang po basta charts ang basihan ng prediction ito. Ang analyst po sa video, ayan, ay direktang ikinabit ang base thesis sa tunay na utility ni XRP. Ang pangunahing argumento ay kailangang magsimulang gamitin sa XRP bilang isang substitute sa foreign currency. Yan, bilang substitute sa foreign currency para sa cross-border transactions. Highlight po natin yan. Sabi nga sa balita dito ay, yan po, you have to have people start using that XRP, that Ripple currency, as a substitute for foreign currency. Ito ang use case kung saan talaga dinisenyo ang XRP ledger. Sa aking opinion ay dito tayo pumasok sa usapin po ng massive adoption. Sa kasalukuyan, ang mga bangko ay gumagamit po ng mga tinatawag na Nostro at saka Vostro accounts kung saan trilyong-trilyong dolyar ang nakatambak lamang at hindi po nagagamit para lang suportahan ang foreign exchange. Kung sa XRP ay magsisilbing bridge currency o substitute sa mga foreign currencies na ito, ang demand ay hindi na manggagaling sa mga retail traders na tulad natin. Ang demand ay manggagaling po sa mga central banks at saka dambuhalang financial institutions. Hindi ninyo isipin po natin ang volume na yan. Hindi lang ito milyon-milyon. Ito po ay trilyon-trilyon. Kapag ang ganitong kalaking liquidity ay pumasok sa isang asset na may fixed supply, ang presyo ay walang ibang pupuntahan kundi paitaas ng napakabilis. Ang ideya na maging foreign currency substitute itong sa XRP ay ang holy grail ng Ripple. Kung ito ay magkatotoo ngayong taong 2026, ang 30,000% na yan na rally ay magmumukhang logical dahil sa dami ng perang kailangang dumaan sa XRP ledger. Kaya hindi po ito hype, ito ay math. Yan, pag-usapan naman po natin ang mathematics ng isang 30,000% na rally. Itong si XRP Avenger ay hindi po nagbigay ng hindi po siya nagbibigay ng malabong target. Sinabi niya mahigit 30,000% na pag-akyat patungo sa presyong mahigit $100 sa loob lamang daw ng isang araw. Upang mabigyan po tayo ng context, ang 2017 rally ay isa sa pinaka-agresibo sa kasaysayan kung saan umabot po tayo ng mahigit $3. Pero sa prediction na ito, ang target ay mas matindi. Yan po ay nasa $420 bawat XRP. Sa aking opinyon, alam kong maraming magsasabing, "Boss, imposible yan." Ang market cap niyan ay magiging trilyong-trilyong dolyar. At totoo po yan. Sa presyong $100, ang market cap na XRP ay lalampas po sa 6 na trilyong dolyar or $6 trillion. Sa $420 naman ay mas lalo na. Pero kailangan nating tandaan ang konteksto ng taong 2026.
Ang total global wealth at ang digitalization ng assets ay nasa ibang level na ngayon. Kung sa XRP ay gagamitin talaga para sa settlement ng global payments, ang market cap nito ay hindi dapat ikumpara kay Bitcoin, kundi dapat itong ikumpara sa global M2 money supply o ang kabuang halaga ng pera sa mundo. Sa ganitong aspeto, ang $6 trillion ay maliit pa kumpara sa daang-daang trilyong dolyar na gumagalaw sa SWIFT araw-araw. Ang ang parabolic event na tinutukoy po ni XRP Avenger dito ay hindi isang gradual climb. Ito po ay isang repricing ng asset. Para itong switch na binuksan. Sa loob ng 24 hours, ang mundo ay magigising na ang value ni XRP ay hindi na nakabase sa trading sentiment, kundi sa utility necessity. Kung kailangan ng mundo ng liquidity, ang presyo ay kailangang mataas para ma-accommodate ang malalaking transactions. Yan ang dahilan kung bakit posible ang isang mabilis na pagsabog sa presyo. Ngayon ay sagutin naman po natin ang katanungan na bakit ngayon lang ito nakakakuha ng atensyon. Yan. Bakit ngayon lang naglalabasan ang ganitong klasing extreme predictions? Simple lamang mga kakripto. Dahil ang 2017 pattern ay tila nauulit. O yan po yung tinatawag na fractal. Noong taong 2017, marami rin ang nagsabi na imposibleng umabot sa XRP sa presyong $1 mula sa kakarampot na sentimo. Pero ginawa ito ng XRP sa loob lang ng ilang linggo. Ngayon ang modelo ay mas malaki. Ang base ay mas mahaba at ang use case ay mas malinaw. Kaya sa aking opinyon, ang dahilan kung bakit kumakalat ang balitang ito ay dahil sa tatlong mga bagay. Yan po ang technical principle. Ang pangalawa ay ang specific use case. At ang pangatlo ay ang historical precedent. Hindi po ito gawa-gawa lang ng parang kumuha. Yan, hindi ito gawa-gawa lang na parang kumuha lang ng numero sa hangin. May logic po sa likod ng bawat salita ni XRP Avenger dito. At ang pinaka-shocking ay ang katotohanan ng isang Solana enthusiast pa ang nag-share nito. Ibig sabihin kahit ang mga taga-ibang ecosystem ay nakikita na ang coiled spring effect ni XRP ay kitang-kita po nila. Kaya naniniwala ako na ang atensyong nakukuha ng post na ito ay isa pong sinyalis ng market exhaustion sa mga maliliit na galaw. Ang mga tao ay handa na para sa susunod na malaking shift. Habang si Bitcoin at Ethereum ay may kani-kanilang mga milestones, sa XRP lang ang may ganitong klasing binary outcome. Ito ay alinman sa manatiling ganito o maging global standard. At kung ang global standard scenario ang mananalo, ang 30,000% ay simula pa lamang ng usapan. Ang roadmap ay malinaw. Ang base ay handa na. Ang kailangan na lang natin ay ang breakout candle na magpapatunay sa lahat ng ito. At ayan sa kabuuan, ang prediction po ni XRP Avenger tungkol sa 30,000% rally patungong $100, ayan, hanggang $420 ay maaaring magmukhang science fiction para sa iba. Pero sa mundo ng cryptocurrency, lalo na dito sa ating pagpasok sa kalagitnaan ng taong 2026, ang imposible ay nangyayari araw-araw. Ang prinsipyo po ni Lois Yamada na the bigger the base, the higher in space ay isang paalala ng ating 7 taon o 7 years na pagtitiis ay may katumbas na gantimpala. Kung sa XRP ay magiging substitute sa foreign currency gaya ng inaasahan ng marami, hindi na tayo titingin sa mga simpleng porsyento. Titingin na tayo sa isang bagong era ng financial system.
Kaya manatili po tayo mapagmatsyag. Huwag kalimutang i-check ang ating mga charts at laging maging handa sa mga hindi po inaasahang pangyayari. Sa XRP ay hindi lang basta barya. Ito ay isang teknolohiya na naghihintay ng tamang oras para ipakita ang tunay nitong halaga. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.